Hello guys, welcome to my video. Please follow my accounts na guys or subscribe to my channel and I'll get back to you. I'll do the same to you. That's 100% legit guys. Yes. Dahil nga napakarami kong nababasa sa mga comments guys about mga tanong-tanong guys na paano daw ba magkaroon ng offer na Maya Credit or G-Loan, G-Gifts, ganun. In this video guys, i-share ko sa inyo kung paano ba ako na-offeran ng Maya Credit and G-Loan, G-Gifts guys. And G-Credit, sama na natin si G-Credit guys. Borrow load na rin. By Gcash. So, many years ago na rin kasi guys, yes, many years ago. Marami na akong naging Paymaya accounts guys, Paymaya accounts, pero hindi ko dati po kasi napakahirap i-verify ang Maya account guys. Ang hirap talaga. Ang dami po nilang hinihingi dati para ma-verify mo yung Paymaya account mo. Basta ewan ko guys, basta yun ang alam ko guys, napakahirap mag-verify ng Paymaya account dati. So, nung mga tumagal-tagal na guys, parang dumali-dali na kung paano mag-verify ng Paymaya account. Kumbaga parang mas madali kasing i-verify yung kay Gcash eh. Dati na akong may mga multiple Paymaya accounts, multiple Gcash account. Yeah, mas madali mag-verify ng Gcash account guys. Kasi kay Gcash account dati guys is PIN number lang yung ginamit ko guys. Nakapag-verify ako ng verify ako ng Gcash account. Yeah. But nung year 2022 guys, kumuha po ako ng bagong postal ID guys. After obtaining postal ID guys, gumawa ako ng bago guys, as in fresh na fresh. Yung mga previous account ko na Paymaya, Gcash, napakarami na nilang guys, activities kasi yung Paymaya ko dati guys, ginagamit ko siya sa global marketing, ginagamit ko siya mag-purchase, ang lalaki pa ng mga transactions ko dati guys sa mga previous ko, Gcash and Paymaya accounts ko. But since siguro maybe October yun guys, October 2022 nung nakakuha ako ng bagong postal ID guys, and then after that guys, gumawa agad ako ng bagong Paymaya account, and then gumawa rin po ako ng bagong Gcash account. Ngayon guys, dahil maka-Paymaya po ako guys, may verified Gcash account na po ako dati, pero pinalitan ko po dahil ang SIM card ko dati kay Gcash guys is yung standard na SIM card guys. Ganon din kay Paymaya guys, iisa lang yung ginamit kong SIM card doon. Ang SIM card ko pa doon dati guys is standard na SIM card, yung hindi siya triple cut guys, 'di ba? Yung malaking SIM card, yung standard. Wala na ngayon nung mga ganon guys, 'di ba? Wala rin akong time na pwede daw ipa-convert sa triple cut yun sa nila sa Smart or Globe Center, pero wala pa kasi akong time pumunta doon eh. Pero may time po akong kumuha ng bagong ID. Ngayon guys, dahil nga standard ang mga SIM card ng mga account ko na yun guys, gusto kong palitan ng kasi napaka-hassle po magpalit ng guys, 'di ba? Napaka-hassle magpalit ng Paymaya number or Gcash number kasi may mga nagiging issues daw na yung mga funds mo doon or mga transaction history mo hindi rin naman mata-transfer sa daw pag gumawa ka na pag nagpalit ka ng cellphone number. So after ko kumuha ng bagong postal ID guys, gumawa na lang ako ng bagong Paymaya account, and then gumawa rin ako ng Gcash account. Halos sabay ko talaga silang ginawan ko ng bago guys. Kumbaga yung mga previous account ko guys, inabandon ko na, siniro balance ko na, tapos inabandon ko na, hindi ko na ginamit. Ang tanda ko sa isang previous Gcash account ko guys is may 9 pesos pa siya, yung Paymaya ko, ewan ko magkano. So, yung kay Paymaya guys, dahil maka-Paymaya po talaga ako. Kay Paymaya guys, nag-deposit po ako dyan ng mga ng siguro mga 20,000 plus. Gumawa po ako diyan ng goals lang po, goals, tsaka sa Maya Savings, naglagay po lang po ako ng pera diyan. Ang laki ng tiwala ko po kay Paymaya dati, hindi ako takot sa yung mga account hack ganun, kasi hindi naman ako mahilig mag-browse ng balita sa website. Yun pala, may mga kumakalat ng balita na may na-hack ganun. Kaya hindi ako aware sa mga account hack na yan, kasi nga po hindi ako mahilig makibalita, maghanap ng balita. Yung kay Gcash naman guys, ang activities ko naman kay Gcash, hindi ako nagpopondo kay Gcash guys. Magpondo man ako ng pera kay Gcash guys is pinakamalaki na yung 500 pesos. Tapos nag-open din ako ng niya, kasi lagi niyang ino-offer si CIMB. Nag-open ako ng GSave by CIMB. Pero sabi ko nga, pinakamalaking deposit ko lang diyan guys is 500 pesos, pero hindi rin po tumatagal, na withdraw ko rin po agad. Mostly ang activities ko po kay Gcash guys is yung pagbili-bili ng coins.
alam mo na, sa mga live streaming, bumibili ako ng mga coins. Ano pa, ginagamit ko rin siya sa PayPal, ganun. Ganyan po yung mga activities ko dyan eh. May PayPal account ka, nakalink doon yung mga cards mo, tapos yan, ginagamit ko ang PayPal sa purchase, online purchase, tapos paminsan-minsan ginagamit ko sa Lazada, ganyan. Ganun din naman kay Paymaya, ginagamit ko rin siya sa mga buying online, si Paymaya. Yun nga lang, si Paymaya dati guys is, pinondohan ko po talaga ng pera. Pero maliit lang yun guys, nasa 20,000 plus lang. After mga 2 months siguro guys, mga 2 months, hindi ko naman ina-expect guys na, pero after creating that account guys, after I created Maya account, kasi meron doon apply Maya credit guys, diba? Nung time na natapos kong gumawa ng Maya account guys, tinap ko agad yung apply Maya credit, at ang response nga is, we will let you know if you are qualified na, ganun. Yun nga guys, after 2 months, wala pang 90 days yun, nag-email na nga si Paymaya. Paymaya pa siya dati guys. Nag-email na nga si Paymaya na ano daw ako, uh, qualified daw ako to apply for Maya credit. So nagulat naman ako guys, kasi hindi ko ini-expect yun. Tsaka sabi ko, ang bilis naman, bago lang naman yung Maya account ko. So pinuntahan ko sa Maya app guys. Yun nga, in-applyan ko, may offer nga na 9K guys, 9K. Ngayon 9K agad-agad yung offer sa akin. Yun nga, ang alam niyo na si Maya credit guys, 30 to 45 days ang 30 days ang billing niya, tapos you can pay it for up to 45 days. Yun ang pagkakaalam ko guys, kasi yun naman ang nasa Maya credit statement. You can pay until additional 15 days after the billing date. Ngayon, nako-confuse lang ako kay Maya credit guys, kasi after 1 week before due date is tumatawag na sila, nagre-remind na kailangan na daw bayaran, kung mababayaran ba, kung kailan babayaran. Siyempre nakaka-confuse yun guys, lalo na pag ikaw na tao takot sa utang, takot kang ma-overdue, diba? Takot kang magka-penalty. Ako guys, wala akong alam sa nung time na yun na guys, wala akong kaalam-alam sa mga ganyang pautang. First time kong mag-grab ng pautang, tapos Maya credit pa talaga. Tapos nung grinab ko 9K, kasi gusto kong i-try, grinab ko 9K. Ang interest ng ang overall, sabihin na natin, ang overall charges ng 9K guys is 450 plus something. Babayaran mo 30 to 45 days, yun ang pagkakaalam ko. Pero kinabukasan binalik ko agad yung 9K guys, kasama interest. Kasi nga ayokong takot nga ako sa utang guys. Promise, nung na-qualify ako sa 9K guys, grinab ko, hindi ko agad-agad withdraw yun. Hindi ko agad-agad transfer sa Maya wallet ko yun. Siguro mga after 1 day or 2 days, i-transfer ko ng buo sa wallet ko. Pero kinabukasan guys, binalik ko rin agad kasama ang charges na 450 plus. Kasi nga, wala nga akong alam sa utang, uulitin na naman. Takot nga ako sa utang. And then, nung siyempre sa ginawa ko na yun, na binalik ko agad, hindi ko malalaman kung paano ba talaga siya gumagana. Siguro mga less than a week, winidraw ko ulit yung 9K na yun, Hindi ko naman siya ginastos guys, kasi hindi ko naman siya kailangan eh. Wala naman akong paggagamitan. Gusto ko lang talaga makita kung paano ba siya, paano ba yung niya, paano ba siya gamitin, ganun. Oo. Pero nakailang taon na ako diyan guys, hanggang ngayon confused pa rin ako sa kanya. Kasi nga yung malayo pa yung due date mo is may tumatawag na. Tumatawag talaga si Maya Credit. Hindi katulad kay guys, kay CIMB Revi Credit na mabilis intindihin. Napakalinis ni CIMB Revi Credit, napakadaling intindihin. Kung siguro ikaw ay walang kamuang-muang sa mga utang-utang, yung breakdown ni Revi Credit napakadaling intindihin guys, para sa mga inosenteng katulad ko. Unlike kay doon lang ako nako-confuse talaga kay Maya Credit, kasi layo pa ng due date mo, nag-aano na siya, nagre-remind na siya na ma'am, mababayaran niyo ba ngayon? Kailan niyo po maisiset? Sabi ko, sa pa ang due date ko No ma'am, kasi ang billing date, 'di ba? Naka-disclose naman doon sa Maya Credit na billing date is ganito, due date is until ganito, 'di ba? Ganun 'yun, 'di ba? Pag sinabing due date until 'yun ang pagkakaintindi ko. Pwede mo siyang bayaran until due date. Hindi yung kailangan mo na siyang bayaran kasi nandiyan na yung billing date mo, 'di ba? 'Yun ang pagkakasabi sa akin nung isang beses na tumawag siya. Sabi ko, bago ba 'to? Bagong employee ba 'to? Ganun lang. Yung kay naman guys, yung kay hanggang until now guys, hindi pa nai-increasean yung 9K na yun, kasi nung time na nakailang pull out din ako kay Paymaya ng savings guys, kasi nung may mga nakikita na akong mga scam daw ganyan sa
yun nga guys, nakailang pull out din ako ng savings kay Maya kasi yung mga may mga kumakalat na balita na ano, yung naghahanap ako ng cellphone review sa website, ang makikita ko yung mga scam sa Paymaya, GCash, yung mga ganyan. Kaya nakailang pull out din ako ng savings kay Paymaya, kaya siguro yung 9k na Maya credit ko is until lang hindi pa nai-increase. Yan. Yan, siguro yun yung ano dun. Yung pagpo-pull out ko ng savings, yung hindi ko siya mini-maintain doon sa loob ng Paymaya account ko. Kaya siguro until now hindi pa ako na-offeran ng ng increase sa Maya credit. Pero ano ko guys yung pinaka ano ko talaga, never pa akong na-delay sa pagbabayad sa Maya credit. Never. Yung lumagpas ako ng 1 day, no. 3 days guys, pinaka maximum ko talaga is 3 days before due date. Or 2 days. 2 days guys, basta never ako nagpa-delay ng bayad guys. Oo. Never ka talagang magpapa-delay guys. Yung babalakin mo magbayad sa mismong araw ng due date, wag mong gagawin yan guys kasi paano kung may problema yung system, paano kung under maintenance sila, maano ka talaga, ma-overdue ka talaga. Ang masisira kasi dun yung pangalan mo guys. Alam nyo ba guys, wala talaga akong, ngayong year 2025 lang talaga ako natuto sa mga credit score na yan. Wala talaga akong alam sa mga credit score. Ang sa akin lang talaga guys, ayokong masira yung pangalan ko, ayokong masira yung record ko. Yun lang. Kaya never akong nagpapa-overdue. Never ako nagpapa-overdue. Kaya tips ko lang sa inyo guys, wag nyong ipaplano na magbayad sa araw mismo ng due date kasi paano kung natapat sa system maintenance o kaya natapat na mahina yung signal mo, yung internet mo, o natapat na nagluluko yung cellphone mo, may mga ganong ano kasi guys. Kaya mas maganda pang mag-advance ka kahit at least 3 days. Advance payment ka at least 3 days before your due date. Yun talaga ang pinaka maximum ko guys. Kung talagang di kaya sa 3 days, at least 2 days. Wag lang yung due date talaga, due date mismo ka magbabayad. Yeah. And let's move on to GCash guys. Tapos na tayo kay Maya Credit. Yun nga, kay Maya Credit until na wala pa akong increase. Yung kay G-Loan naman guys, yung kay G-Loan, ang topic natin ngayon guys, hindi natin lalahatin dito lang tayo guys kay Paymaya at saka GCash kasi sabay ko po silang ginawa. Sabay kong ginawa tong mga account na to. Di ba kay Paymaya guys, nasabi ko na nagpondo ako ng maliit na pera dyan, mga 20,000 plus lang ang kinondo ko dyan. At wala pang 3 months is na-offeran ako ng Maya Credit na 9k. Until now 9k pa rin, yes. Yun nga, kay GCash naman guys, kay GCash, parang ganun din guys, kay GCash, wala pang 90 days na offeran din. Ang pagkakatanda ko guys wala pang 90 days, parang may nakikita na, dahil nga wala akong alam sa mga utang-utang guys, wala talaga. Yung ang Maya Credit, hindi ko nga alam na utang yan. parang hindi naman utang para sa akin kasi Maya Credit parang ano lang si Maya Credit, yung, di ba ano lang, parang wala lang kasi si Maya Credit, hindi ko masasabing parang utang talaga. Yung kay G-Loan naman guys, kay G-Loan, hindi ko ma-express kung ano yung ibig kong sabihin, baka naguguluhan po kayo kay Maya Credit. Hindi ko po kasi inaano na utang si Maya Credit. Yun na lang. Bahala na kayo mag-adjust guys. Dito tayo kay guys, kay GCash. Kay GCash wala ring 90 days. Napapansin ko na noon guys na may mga text si GCash na borrow load, yung mga ganun. Parang napansin ko rin dati guys na may offer siyang hindi ko alam guys na may mga products si GCash na G-Loan, G-Gives, borrow load. Yung alam ko borrow load. Pero hindi nga kasi ako pala utang guys, may mga text siya na you can borrow load, ganun. Hindi ko alam yun guys, hindi ko pinapansin. Sabi ko, bakit naman ako mangungutang ng load, may pambili naman ako, ganun. Tapos you can borrow 500 pesos, meron siya mga ganun. Ang sa akin guys, bakit naman ako mangungutang ng 500 pesos? Anong gagawin ko dyan? Isang kulang pa yan pamalengke. Yun yung mga katwiran ko kasi guys. Oo. Hindi sa pag-ano talaga guys, 500 pesos, isang palengke lang yun, kulang pa, di ba? Tapos, ba't naman ako mangungutang? Kung wala talaga akong pera, ano na lang ako, pwede naman ako mag-ulam ng toyo, asin, ba't ako mangungutang? Ng 500. Promise guys, yan talaga ang mindset ko, Kung talagang kailangan ko ng hindi naman ganun ka-emergency, kasi 500 pesos guys, saan mo gagamitin yung 500 pesos? Hindi sa pag-ano guys, sige na, sabihin na natin guys na, para sa akin lang naman yun guys, huwag kayo huwag naman kayong guys, judgmental. Oo, maalala ko nga pala guys, meron yung mga nagtatrabaho, kailangan ng pang emergency pamasahe. Nandun na tayo. Pwede yun guys, pwede yun. Pero yung sa akin kasi na wala akong kaalam-alam sa mga utang, hindi ko pa talaga kilala si G-Loan, hindi ko kilala yung mga pautang ni GCash. So,
yung mga offer na borrow load, you can borrow 500 pesos, hindi ko talaga sila pinapansin guys. Hindi ko alam kung mga ilang taon yan guys na ano, na para akong kinakatok-katok, pero hindi ko pinapansin, tapos nawawala sila sa isip ko. Hindi ko lang, deadma lang talaga, ini-ignore ko lang talaga sila guys. Tsaka isa pa, hindi ako naniniwala guys. Hindi ako naniniwala na merong ganun na pwede akong umutang. Ito na, nag-start akong umutang. Hindi ko na guys matandaan kung parang this 2024 lang guys. Yeah, last year lang, 2024 lang na nung nagtitinda ako guys, nasa labas ako ng bahay. Nagtitinda ako, wala pa akong benta. Kwentong seryoso to guys ah. Nagtitinda ako, wala pa akong benta. Eh yung mga tindahan, ano, gabi na kasi yun guys, gabi na, magsasara na yung mga tindahan. Wala kaming ulam mamaya, mamayang gabi ganon. Syempre hindi nagluto ang lola mo, ganon. Tapos wala kaming ulam mamaya. Eh, hindi ako nagdala ng pera, sabi ko, sa isip ko. May pera ako sa bahay pero hindi ako nagdala. Ngayon, tiningnan ko yung GCash ko kung pwede ako mag-cash out. Tiningnan ko kung may laman yung GCash ko. Parang walang laman yung GCash ko guys. Hindi ko alam guys, hindi ko alam kung paano ako napunta sa G-loan na yun. Promise talaga, hindi. Hanggang ngayon, hindi ko talaga lubos maisip paano ako napunta sa page na yun, sa G-loan na yun. Parang aksidente ko lang siyang napindot guys na you can borrow 1,000, sabing gano'n. Sabi ko, talaga? Talaga guys, sabi niya, you can borrow 1,000. Tapos trinay ko siyang yung alam mo na, i-proceed, gano'n. Oh, talaga? Pwede ko itong utangin? Sabi ko talaga guys, talaga? O di utangin natin, yung parang ganun pa, parang joke pa sa akin guys. O di utangin natin. Guys, ang pagkakatanda ko, laki pa ng interest nun guys ha. Kasi yung 1,000, ilang buwan kong babayaran? Ilang buwan ba yun? 6 months? 3 months? 6 months? Ewan ko, 2 months? Hindi ko natanda guys. Pwedeng 2 months, 3 months, or 6 months yung 1,000 na. Hindi ko na matandaan, siguro 2 months, ewan ko. Tapos, 6 months yata guys. Kasi magkano sa 200, parang 6 months yata yun guys. Yung 1,000 na yun. Nakasave naman sa Google ko yun guys. Tamad lang magkalkalang lola niya. Tapos, huwag na tayong mag-add. Kwentuhan lang tayo guys. Huwag na tayong mag-add ng mga screenshot. Napakahirap mag-add ng mga screenshots. Tapos ngayon guys, pero nasa Google ko yun. Nakaseparate po yun sa folder, sa album eh. Tapos guys, ayun na nga. Pwede nga talaga siyang utangin. 1,000 pesos. Ay, oo, parang 6 months nga yun guys. 1,000 pesos, 6 months to pay. Guys, ang laki ng interest niya. Yung interest ng 1,000 na yun is nasa mahigit 300 pesos, almost 400 pesos yata yun guys. Pero nung first payment ko pa lang guys, okay pa. Syempre, sabi ko nga sa inyo, takot sa utang tong lola nyo eh. Yung second payment ko guys, pang second payment ko, malayo pa naman yung due date ko guys, sa pang second payment ko. May text tong si J-Loan na pay early to get new offer, ganun. Talagang hindi ko pa kakilala tsaka hindi rin naman ako nagbabasa guys, tamad ako magbasa eh. Oo, ito lang kasi na parang nakukuha lang talaga ni Jilon yung attention ko guys. Parang nakukuha lang talaga, kasi never akong naging interested talaga guys sa mga pautang. Parang nakukuha lang talaga ni Jilon yung yung attention ko. Pay early to get new offer, yun ang text niya. Parang kumbaga 6 months to pay yun guys eh. Oh, sure na ako guys, 6 months to pay yun kasi 200 plus every payment yun. Yun, 6 months to pay. Pay early to get new offer. Talaga ba? Sabi ko, matry nga. Trinay ko talaga i-pay guys. Pangalawa pa lang yun guys pangalawang payment, na malayo pa yung due date ko sa pangalawang payment. Inano ko talaga guys, binayaran ko talaga lahat ng balance ko. Di ba nasa 1,300 plus yun guys eh. Nakaka first payment pa lang ako, isang buwan na payment pa lang ako. Then, malayo pa yung second payment ko for second due date is finally paid ko siya guys. May new offer nga siya guys, may new offer siyang 2,000. Tapos, may pa siya, may promise pa siya na may refund pa daw, may makukuha pa akong refund. Ewan ko, hindi ko na matandaan guys, 200 plus yata yung refund na marireceive ko yun within 14 days daw. Pero ang tanda ko guys, 5 days pa lang na-receive ko na yung refund na yun. Yun yata yung pinaka-interest guys na refund. And then, yun nga, may offer na 2,000. And then sa 2,000 na yun guys, lubos-lubusin na natin tong kwento ko guys kasi magiging busy na naman ako, wala na naman akong time magkwento. Yung 2,000 na yun guys, kung ano yung nangyari sa 1,000, ganito rin sa 2,000 guys. Pay early to get new offer. Siguro itong 2,000 na to guys is, yung text na yun siguro sa akin guys is sa pangatlong buwan siguro. Pangatlo or pang-apat na buwan siguro nung nag-text si J-Lo ng ganun, pay early to get new offer. Eh syempre, dahil ganun nga yung
alam ko, may experience na ako sa 1,000 guys, di inulit ko kung anong ginawa ko sa ano, sinunod ko yung offer niya. Sabi niya, pay early to get new offer. O di pay early. Alam nyo guys, after that, wait lang guys. Yes, ituloy natin guys kasi inubos ko lang yung oras. Yun nga guys, kung ano yung ginawa ko sa 1,000, ganun din ang ginawa ko sa 2,000. Kung ano yung advice ni J-Lo na pay early to get new offer, ginawa ko. Di pay early guys, binayaran, magkano lang naman yun, di ba? Magkano lang naman yun. Eh di binayaran ko ulit lahat-lahat. Then, ganun din guys, may refund din siya. Kasi early payment nga. May refund din siya guys, may refund din siya. Mga ganun din. Wala pang, di ba, 14 days yung promise na marireceive yung refund para sa interest. Pero wala pang 7 days guys na nare-receive ko na yan. And then, sa 2,000 yun guys, di ba? Pay early to get new offer. Totoo nga guys, totoo. Siguro guys, ang G-score ko pa noon is 400 plus guys, 400 plus. Ang G-score ko yata noon guys, wala pang 500. Yes. Kaya, parang naniniwala ako guys na mas na-offeran ka yata pag mababa. Pag yung parang inosente ka pa. Sabihin na natin parang inosente ka pa ganun. Kasi ituloy natin kwento ko kung bakit ko nasabi yan guys. 'Di ba? Ang ganda 'di ba nung kasi halos karamihan ngayon takot na mag-pay early, pay early kasi nawawala daw yung offer, 'di ba guys? Sa 2,000 guys, yun nga, nag-pay early ako, binayaran ko lahat-lahat, ganun din, naka-receive din ako ng refund sa interest. And then, as promise nga ni Jilo na pay early to get new offer, talagang may offer siya guys, may offer talaga siyang alam nyo kung magkano ang offer, agad-agad. 25,000, yes. 25,000 guys. Ang offer niya guys is 25,000. Nagulat na ako guys, yes, nagulat. From 2,000 guys, nag-offer siya ng 25,000. Aba? Takot nga ako mangutang guys, di ba? Yung 1,000, 2,000. Ay, nanginginig nga ako eh. Charot. Hindi naman, ba't ka naman manginginig? Maliit lang na yun kung ba't naman di mo mababayaran. Ngayon, kasi kumbaga yung di ba sabi ko sa inyo, nag-umpisa lang ako sa nag-try lang ako sa 1,000 kasi wala talaga akong pambili ng ulam nung time na yun, di ba? Nag-try lang ako, hindi ko nga alam na pwede palang utangin yun guys. Hanggang sa parang itong si Jelong, parang nawukok na ako kay Jelong. And then, yun nga, after 2,000 guys, nag-offer on the spot 25,000. After payment talaga sa 2,000 guys, talagang nag-appear yung 25,000 available to Tapos meron siyang doon guys, meron siyang kung ilang beses mo siyang pwedeng utangin to 2 beses. Hindi na ako magkakalkal ng screenshots guys kasi 2024 pa to guys eh. Pero tama naman tong kwento ko guys, natatandaan ko talaga siya. 2 beses mo siyang pwedeng utangin yung 25,000 na yun guys. Dahil ako nga ay ayoko rin basta-basta mangungutang guys tapos wawaldasin. Hindi ko alam kung baka mamaya magka-delay ako sa pagbabayad. Ayoko nang ganun, yes. Gusto ko mangungutang ako yung sigurado akong may pambayad ako guys. Kung hindi ako sigurado na may pambayad ako, edi pwede ko namang utangin yung pera tapos dyan lang siya, itatabi ko lang siya. Total, maliit lang naman ang interest ng G-loan. Pero nung time na yun guys, sa 25k na yun is medyo malaki-laki pa guys yung interest sa akin. Nasa pa yata yun guys? Nasa below maybe 3+%, 3.99% ba yun kung di ako nagkakamali or nasa ganun guys, around 4% guys ang interest sa akin. Pinuka ko dahil ayoko talagang mangutang ng malaki guys. Nag-try ako sa 10k, 6 months yata guys, 6 months ba yun? Ay hindi, 9 months. Yes guys, 9 months. Kinuha ko yung 10k 9 months. And then ang mindset ko naman guys, hindi ko naman wawaldasin yung pera, gagamitin ko naman siya sa business. So, kaya malakas din yung loob ko guys. Kasi pag business kasi guys, mapapalago mo pa yung pera, yes. And then, siguro mga wala pang 1 week, kinuha ko ulit yung may 15k pa akong available to, guys, meron pa akong 15k to available to withdraw. Pero after wala pang 7 days guys, kinuha ko ulit yung 10k. Nagtira ako ng 5k. Kasi nga parang wala pa nga akong alam. Tsaka sa na rin pala guys, sa interest. Inaano ko rin kasi, tinitingnan ko rin kasi yung interest guys. Kaya hindi ko sinagad yung 15k. 10k, talagang 10k lang kinuha ko. 9 months din guys, parehong 9 months. Yun nga, yun at medyo malaki pa guys kasi nga, syempre siguro wala pang baka wala pang, ganun siguro pag hindi, sabi nga nila pag hindi ka pa masyadong yung hindi pa masyadong sa'yo si lender, ganun. Di halos guys, sabi ko nga less than 7 days kinuha ko ulit yung 10k, di ba? And then guys, ito talagang kung ano yung natatandaan ko talaga, pero sure naman ako na tama tong kinukwento ko guys. Wala pang halos sabay na ang due date nitong 10k guys, di ba? Sila na lang yung remaining utang ko.
at talagang utang na, talagang natuto na ako mangutang. Kasi kay Maya Credit guys, si Maya Credit hindi ko talaga siya inaano ng utang kasi ano naman yun eh, more than 30 days binabayaran ko na, kaya parang hindi naman talaga siya utang para sa akin. Yeah. Etong si Gilon, masasabi ko na ng utang talaga kasi 9 months na to guys eh, 9 months. Meron na talaga siya. Talagang 9 months muna siyang hulog-hulugan. Kaya ito na talaga yung talagang masasabi kong utang. Natututo na akong mangutang. Ito na nga guys, di halos sabay ang due date nito guys. Halos sabay ang due date nitong 10k na to. And then nung pang 4 months ko guys, doon niya ako inofferan ng 30,000. Pang 4 months pa lang yun guys ha, di ba? 9 months to pay. Yung dalawang 10k is tig 9 months to pay po sila. Pang 4 payments ko po is doon ako inofferan ng 30,000 pesos. And then sa ngayon guys, anong date ngayon? 2025, nasa ano tayo ngayon guys, nasa May 29 tayo guys, May 29, 2025. Bali syempre matagal ko nang natapos yung guys, yung dalawang 10k. Medyo matagal ko na, hindi ko na matandaan guys, kailan ko natapos yung dalawang 9 months na yon. Sa 30k guys, naka 4 months to pay na po ako. Until now guys, to be honest, wala pang offer. Bali, yun guys, sa G-Loan po yun guys, until na wala pang offer. So, ano naman yun guys, nakalimutan ko lang banggitin, itong si G-Credit, G-Loan, tsaka G-Gives guys, sabay-sabayan na i-offer sa akin, pero talagang itong si G-Credit hindi ko po agad-agad ginamit, 1,000 lang po yung offer, nagamit ko si G-Credit, mga 2 beses lang, at syempre hindi rin ako nagpa-delay, paglabas ng billing statement, binabayaran ko po agad. And then si G-Gives naman po is, dahil sabi ko nga sa inyo, ayokong nangungutang ako ng para lang sa luho. Si G-Gives dahil in the past guys, hindi ko pa alam kung saan ko pwedeng gamitin si G-Gives, at wala rin naman talaga, ang alam ko sa TikTok lang guys, hindi ko talaga ginagalaw si G-Gives hanggang sa na-offeran po ako ng 50,000. Nag-start po ang offer ni G-Gives sa akin is nag-start po, sabay po sila ni Gilo na in-offer sa akin, pero si G-Gives talagang mataas na po talaga yung offer sa akin. Nag-start po akong offeran ng G-Gives, siguro nasa magkano nga yung offer sa akin? Siguro 5,000 kasi hindi ko pa alam eh, hindi pa po talaga kasi familiar sa akin si G-Gives, pero parang may nakikita na po ako noon na 5,000, tapos naging 10,000, naging 15,000, hindi ko po siya pinapansin, promise mo, talagang hindi ko pinapansin, naging 18,000, G-Gives po yun, naging 18,000, hindi ko po talaga pinapansin, never, sabi ko, never talaga, never akong mangungutang para lang sa luko talaga. Ang alam ko talaga, pwedeng gamitin si G-Gives sa TikTok, pero never kong ginalaw yung G-Gives. Naging 25,000 from 18,000, ang tagal po niya doon nakatengga. Hindi po talaga siya nawawala, hindi. Di ba sabi limited offer, hindi po siya nawawala doon, ang tagal. Yung 18,000 naging 25,000. Talaga hindi ko po ginagalaw yung 25,000. Kailan ko No, hindi ko pa ginalaw, hindi. 25,000, hindi pa po. Hanggang sa ginawa po siyang 50,000. Ginawa siyang 50,000, doon ko siya sinubukan gamitin kasi sige na nga, parang pinagbigyan ko lang si G-Gives. Nung December po yun, ginamit ko lang siya sa TikTok. Bumili lang po ako ng mumurahing cellphone, pang backup phone lang po, kasi hindi po ako maluho pagdating sa gadgets. Pwede akong bumili ng napakarami ko pong cellphone dito, napakarami kong gadgets dito, pero yung sabihin bibili ako ng mga iPhone, ay hindi po. Hindi po ako magsasayang sa mamahaling gadget. Hindi ako magsasayang ng pera sa mamahaling gadget. Ang hirap-hirap kumita ng pera. Yes. Manakaw pa yan, mabagsak mo pa yan, di walay na. Kung nilagay mo sa bangko yan, o di okay pa. Ayun po kasi ang mindset ko, yung gagastusin ko sa mamahaling gadget, ilagay ko na lang sa savings. Yes. Kaya yun nga po, yun lang, yung hanggang sa ginawa niyang 50,000 yung G-Gives ko, talagang isang beses ko lang siyang ginamit sa TikTok, yung pinakamurang Infinix lang po, yung bagong labas, yung 50i, magkano lang yun, 4,000 plus, 4,700 plus, tapos ang 2 months to pay kay G-Gives, ang binayaran ko kay G-Gives is 5,200 plus, parang nasa 500 plus po yung interest niya sa loob ng 2 buwan, yun lang po. And then yung G-Gives ko ngayon, sa ngayon bago lang po, bale yung 50,000 ginawang 30,000, ginamit ko po siya kasi ganun po siya ngayon, pabago-bago. Ginamit ko po siya sa Temu, kailan lang naman po yun, ginamit ko na po siya sa Temu kasi parang naiinis na sa akin si G-Gives kasi hindi naman po siya sabi niya limited offer, inaantay ko siyang mawala doon, hindi naman siya nawawala, hindi naman siya umaalis, parang yung 4k na minimum to purchase, di ba, 4k minimum to use that G-Gives, ginawa ng 1k. Parang sige na, gamitin mo na ako, parang ganon, gamitin mo na ako. O di sige na nga, ginamit ko siya guys sa Temu, yun. May other videos na ako kung bakit ko siya ginamit sa Temu guys. Hanggang dito na lang guys, super haba na nito. Thanks for watching. Sana kahit paano nag-enjoy kayo sa content ko ngayon.
Thanks guys. Support na guys, and I'll get back to your account also, okay?